Si Ayton ngayon sa Lakers merong 29 games at nag-a-average ng 14.3 points, 8.4 rebounds, 1.0 blocks per game at may career high yan na 70% sa shooting sa field goal. Madalas yan nagge-generalize sa service pagdating sa starting, lalo na sa scoring at rebounding at yung efficiency niyan sa mid-range shot. Ang problema kasi may ilang games kasi na bumabagsak ang performance niyan at hindi nagpapakita ng aggressive at effort sa offensive touches at defensive end nila. Tapos may mga report pa mismo na si Redick ang nakakakita dyan ng attitude, lalo na yung frustration niya kapag hindi nga raw yan nabibigyan ng bola sa ilalim, na mismong sinisising dahilan ni Ayton kung bakit bumabagsak ang offensive contribution niya sa ilang games dahil sa onting touches na nabibigay sa kanya. Kaya kahit pa may magandang laro at numbers itong si Ayton mula sa opensa nila, may mga tanong pa rin na umiikot sa Lakers ngayon tungkol sa defensive impact at pagiging rim protector nito, lalo na pagdating sa elite level nga raw. Ito yung nakikitang dahilan mismo kung bakit nagdadalawang isip pa rin ang management dito kay Ayton bilang long-term solution. Kaya nakikitang need pa rin nga raw ng Lakers ng additional center. At bis kasi sa ilang insider, hindi tinitignan ng Lakers si DeAndre Ayton bilang long-term answer sa center position nila habang bumubuo ng championship shape sa paligid ni Luka Doncic. Ayon sa report, ang Lakers, malaki ang posibilidad talaga na maghanap ng mas magandang center sa off-season na to, lalo na kung magkakaroon sila ng malaking cap space at roster flexibility. Hindi rin naman kasi ganun kahirap bitawan ng Lakers itong si Ayton dahil meron lang yan 2 years contract na may player option pa sa last year niya mula sa 8.1 million. Kaya mula sa buyout contract, madali lang nilang i-waive, madali lang sa Lakers na gumawa ng waive contract para dito kay Ayton. Bukod sa maliit lang, may player option pa kasi yan sa huli, kaya sobrang dali lang sa Lakers na alisin siya sa roster, lalo na kung mag-underperform yan ngayon at maging problema nila sa playoffs run nila. May mga report na ang Lakers nagtataas ngayon ng eyebrow sa frontcourt rotation nila at possible talaga na magdagdag ng ibang bigs depende sa available sa trade o sa free agency. Kaya nga sobrang dami pa rin mga report at mga rumors na nag-uugnay dito sa Lakers pagdating sa mga center. Starter man o backup center talagang inuugnay dito sa Lakers. Hindi naman ganun kahirap kung sakali lang na magdesisyon talaga ang Lakers na gumawa ng trade. Gagamitin lang nila dyan yung mga expiring at yung asset para makakuha ng center dito sa trade. Ang problema kasi, hindi nila basta-basta pinakakawalan yung mga asset at role player nila, lalo na kung hindi nila nakikitang worth it ang center na makukuha nila, lalo na pagdating sa trade o sa free agency. Kaya sobrang nag-iingat lang ngayon ang Lakers na gumawa ng hakbang sa trade para kumuha ng center. Face naman mismo dito kay Jake Fisher na sinasabi niyan lahat halos sa loob ng Lakers organization hindi nakikita itong si Ayton bilang long-term starter o bilang pick and roll at love threat partner kasama ni Luka sa future contention nila. Base yan mismo sa ilang random speculation na mas valid nga raw sa mga report at front office observation ngayon sa LA Lakers, dahil hindi nga raw talaga si Ayton ang nakikita nilang pinaka long-term solution at magiging partner nitong si Luka sa future. Lalo ngayon na kahit magandang araw ang offensive output niyan, hindi pa rin nila nasusolusyonan yung problema sa interior depth dahil sa kawalan ng defensive hustle at effort nitong si Ayton na nakikitang malaking butas nga raw nito bilang starting center. At hindi siya tinuturing na long-term center dahil sa limited na laro nito sa interior depth, lalo na yung inconsistency at defensive impact nito na mismong nagpapalala sa kanya ngayon at nagiging malaking butas sa contention nila sa Western pagdating sa mga elite team defender. At yan mismo yung nakikitang dahilan kung bakit pwedeng magdesisyon ang Lakers na tanggalin siya sa roster, lalo na kung mag-underperform siya sa season na to at maging sagabal sa playoffs run nila.